hindi po binabaliwala ng Executive Order 110 itong Republic Act 8479 because it is actually Republic Act 8479 that allows the government, no, to temporarily control yung operations ng oil companies in emergency situation. Like this. Yan ang like this one. Okay. Kasi ito, katulad nito, this is a force majeure. Ibig sabihin, pansamantala, pwedeng itigil ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang hands-off policy pagdating sa deregulation na law. So, pansamantala ay ititigil muna ang pagkontrol para harapin ng krisis tungkol sa kakulangan ng supply sa petroleum products. Teka, partner. So, since meron ditong section sa RA 8479 allowing no the temporary control nitong operations of oil companies. So, makokontrol ngayon ng Pangulo ang presyo ng langis ng petroleum product. Question, At, partner. Kapag super taas na yan, pwede niyang i-freeze yan. Yung presyo. So hindi makakaporma itong mga oil companies because it is the regulation law that allows the president to control temporarily. And this is it. This is it. So, you mean to say, partner, kasi every Tuesday, di ba, nagtataas ng walang humpay na pagtaas ng produktong petrolyo, katulad kanina, 100 plus na, partner. So, dito, dahil sa emergency energy na ito ng Pangulo, pansamantala ay mapipigilan ito, partner, attorney. Oo, katulad niyan, may nagbabadya na naman pagtaas ng gasolina at diesel by Thursday yata, di ba? Mukhang aakyat na sa 120 something or 130. So, explain natin na habang itong deregulation law na to ay nagbibigay laya sa mga kumpanya na magtaas ng presyo sa gitna ng krisis diyan sa Middle East, no? Ito namang Executive Order 110 ay nagbibigay daan, no? Para mas mahigpit na inspeksyonin ng Pangulo, ng ating gobyerno, ang anumang unreasonable na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. No? At kung sila ay lalabag, nagkakaroon ng overpricing, ituturing ito ng executive order na to na bilang paglabag sa batas. Okay? So, pwedeng i-freeze ng gobyerno ang mga presyo. Pwede magtakda ng hangganan sa presyo. Lalong-lalo na doon sa mga lugar na pinaka-apektado ng langis. Yan yung nakalagay sa executive order. So, uplift, partner. Yun. Yung uplift naman, ito yung uplift, nakafocus doon sa mga ayuda. Itong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Kasama ba ang DOLE dyan, attorney, partner? Meron silang committee na inorganize na kung saan kasali ang Department of Labor, kasama yung Transportation, yung economic, yung departamento sa economy, no, tapos ang communication kasama diyan. So sila tulong-tulong diyan na magmo-monitor, lalong-lalo na yung Department of Trade, tulong-tulong yan na magmo-monitor kung sino yung maabuso sa sobrang taas, nagsasamantala, no, nagkakaroon ng hoarding, nagkakaroon ng profiteering. Yan, babantayan mabuti yan. So dito sa executive order na to ay pinalakas ang kapangyarihan ng Pangulo upang kontrolin na dati ay hindi niya makontrol because of the regulation law. Dito binibigyan siya ng kapangyarihan na kontrolin ang presyo pansamantala habang ang bansa ay nakakaranas ng kakulangan ng supply ng petroleum products dulot ng gera dito sa Middle East, no? US versus Iran. Okay. Tanong ni Maylene, attorney, ang mahirap niyan pag mag-corrupt ang mga oil company sa mga politiko na mag-regulate ng price? Ano magko-corrupt? Sino magko-corrupt? Ang bribery itong mga oil company. Sigurado namang walang gagawa ng ganyan ngayon dito sa hirap ng buhay, no? At hindi yan papasok. Kaya nga may emergency power ang Pangulo.
So, ibig sabihin dito, kapag nakita ng Pangulo ang pang-aabuso, nakita ng Pangulo ang pagtatago ng mga produkto, Yan, naku, nakita oo. ng Pangulo na nagsobra-sobra ang tubo mo, Oo. abay, pwede kang pagbintangan na gumagawa ka ng economic sabotage niyan. Oo. Diba? So, What up, mahirap. attorney? Malabo yung sinasabi ni Maylene. Oo. Attorney, what about ano po sa budget ng gobyerno dahil nasa energy emergency tayo? Anong O budget sa ng budget, gobyerno? mas makapaglalabas ng malaki na budget, attorney, para mapunan to yung mga mas tulong pa ng gobyerno? Yung pondo para sa ayuda, maglalabas ang gobyerno ng malaking pera dyan Pera. sapagkat Oo. para isustento sa mga Mm-mm. tsuper, sa mga bus operators, sa mga negosyo, yung Mm-mm. small and medium scale, no, Oo. enterprises, no, Mhm. at yung iba pang mga nasa laylayan ng ating Oo. lipunan. At yan ang mga tutulungan, yung mga directly affected by Mm-mm. this price increase in oil and Oo. petroleum products. Partner, pakilinaw po, iba ito sa inaantay pa nating emergency power ng Pangulo. It is focused only on the Energy. national energy Energy. emergency, Okay. no? Mm-mm. National energy emergency to. This is not Emergency. something that is connected naman doon Sa sa emergency. emergency power na Sa hiningi ng excise Pangulo, no? tax. Na Mm-mm. sinotify niyang urgent dahil gusto naman niyang bawasan yung Mm-mm. excise Tax. taxes o Mm-mm. suspendihin ang implementation of the excise taxes. Oo. Dito, magkakaroon siya ng control ngayon. Palagay ko mas maganda to kaysa doon sa emergency Yun power ang that tatanong will ko be the sa'yo. president. Oo, Yeah, yun ang tanong ko this is sa'yo, much partner. better. Mm. Kasi ang negative effect ng emergency power that would Mm. give the president the power to suspend the collection of excise taxes, may negative effect because matitigil yung flow of income sa government, which is the lifeblood of the government. Diba? Yung So, pag pasok ano. sinuspend mo ang collection ng excise taxes, tapos patuloy ka nagbibigay ng ayuda, ay Oo. delikado. Bibigay ng ayuda eh. Dumami na yung binibigyan mo ng ayuda. Walang Tapos pumapasok. sinuspend mo yung excise taxes. Mm-mm. So where the government will get the Mm-mm. funds. Diba? Mm-mm. So, ang ginawa nila dito, gawin na lang natin emergency energy, Energy. national energy Ah. emergency So, instead of the oo. emergency power. So Mm-mm. dito, 'di ba, within the last few weeks, Opo. gusto ng ibang tao kontrolin yung presyo. Hindi Oo. makakilos ng Pangulo, Correct. 'di ba? So Mm-mm. ito ang sagot doon sa hindi makakilos ng Pangulo dahil Mm-mm. may nakalagay na section dito sa Mm-mm. section 14, paragraph E Mhm. ng Republic Act 8479, yung deregulation law. Mhm. Pinapayagan ang gobyerno, ang presidente na temporarily kontrolin ang mga oil companies kapag Yun. meron tayong sitwasyon na emergency katulad ngayon. So Mm-mm. diyan pumasok. So Mm-mm. sabi ng presidente, sige, kapag sobra-sobra na, kasi hindi mo maalis yan, pagsasamantalahan ng oil companies yan. So pag nakita ng presidente, we have enough supply of petroleum products, Bakit oil, di kayo ba? ano? Sabi niya, Oo. hindi niya makontrol yung presyo Correct. kasi because of the free market, Yeah. law of supply and demand, Opo, sinasabi ng attorney. mga oil companies. Mm-mm. So, ito ang sagot ngayon. Yun. Kontrolin ko kayo ngayon. Oo. Kasi ayon sa ating datos, meron pa tayong 30 or 45 days Mm-mm. no supply of these petroleum products na Oil tatagal pa naman ng reserves. isang buwan yan. Mm-mm. Kung meron pang enough supply, bakit kayo tuloy ano? ang Oo. taas almost every week or twice a week? Nagtataas, walang Teka muna. humpay. Walang humpay ang pagtaas Grabe, ninyo. Teka attorney. muna, para kayong vampira, sip-sip kayo ng sip-sip ng Sip-sip. dugo. Grabe. Diba? So, this is the best Mm-mm. solution. Okay. Control the oil companies. I-freeze mo yan. Mm-mm. Okay, yun. Pwede siya Yun. mag-freeze ngayon ng presyo. Oo. Yun ang sinasabi ng National Energy Energy emergency. Oo. Yeah, and uplift. Yun. Mm-mm. A Torni Bueno, lo
and beyond. Learn the law, know your rights.